welcome again our visitors in the most precious name of Jesus. No, si Elvera Cruz, invited by Sister Anadel sa Pasig Outreach natin na nakareceive siyang Holy Ghost. Welcome po, Nanay, no, sa church. At thank you, Lord, nakarating din sila Sister Bining, yung mga apo niya. No, thank you, Jesus. Si Sister Gina Narvacan, andyan din siya. Thank you, Jesus. Si Dayan De Silva at saka si Amara Gwen, pareho silang nakareceive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Tapos si Glenda De Silva, at saka si Princess Denise, or Denise to to? Si Princess De Silva. Mga anak mo to, Sister, si Glenda. Thank you, Jesus. Sister Bining, how are you? No, laban lang. Kayang-kaya yan. Alam mo yung mga magulang natin, yun yung sinasabi. Once you became a parent, you will understand your parent. No, pag ikaw ay naging magulang na. No, but thank you, Lord, for giving us this beautiful day. Thank you for the strength. Thank you, Jesus. Pagsama mo kay Sister Kate. No, Friday po ba kayo, Sister Kate? Pina-check niya kasi ulit yung kanyang mata. May kunting back job, but now it's okay. May back job. No? Pero ngayon, maayos na yata. Thank you, Jesus. We claim it, Lord. We claim it. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, ganun, hindi na bumabata. Tayong lahat, hindi na bumabata. At Sister Marian, okay rin mata mo, Sister Marian. Okay naman. Nagulat ka na maliwanag palang mundo, ano? May konting hapdi-hapdi pa, pero ganun talaga. So, thank you, Jesus. We welcome everyone in the most precious name of Jesus. Yung mga gawain natin kahapon, marami ring na Bible studies, maraming mga umattend. No, although gano'n na, mainit ang panahon o hindi, sanay na tayo dyan. But ang kagalakan na tayo ay maka-perform, magawa natin ang gawain natin every Saturday o sa anumang outreach. Ang very fulfilling, no, yung pakiramdam. So thank you, Jesus, for giving us always the strength, no, na magawa namin yan. No. Kumusta ang biyahe nyo, Brother Welp? Ayos din. No, nakaka-addict yan. Mag-ingat ka. No? Oh. So we say, praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 15. Sa wall clock, 10:55. Sa digital, 10:44. Sa akin, 10:50. Iba eh. Luke 15. Nag-aantay pa sila, Sister Dal, ng result ng laboratory at saka x-ray. Maging maayos lang lahat. No, itong lamig na itong naramdaman natin, huling bugso na ito. Kasi patapos na ito, tapos sunod na ito ay matinding mga init na ang maranasan natin. Pero okay lang yan, basta wag sa impyerno. Mas mahirap kung sa impyerno. Pag gusto ninyong pumunta ng Bagyo ngayon, this is the time. No, walang abala sa kalsada, ang Bagyo ngayon ay konti lang ang pumupunta sa mahal ng gas. No? Pero kung may panggas ka at gusto mong walang aberya o abala doon sa Bagyo, yun, pwede. Just suffer yung mahal na nandito na rin pala, Sister Kalin. Thank you, Jesus. Luke 15. Luke 15, umpisa natin mga kapatid sa verse 11. Ano na naman kayang ibigay ni Jesus sa atin dito? No, ilang beses na nating na-topic ito, but every time we study the Word of God, laging may bago. And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me.
and he divided unto them his living. Shall we pray? Lord, again, we are so thankful for giving us your word every Sunday, Lord Jesus, every Wednesday. Thank you so much for your presence every time we worship. Lord, thank you for your grace and your mercy. Thank you, Jesus, for being a long-suffering God. We thank you, Lord, for the healing na ginagawa mo sa buhay namin, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, we are so thankful we cannot do this alone. Thank you for every words na binibigay mo sa amin upang kami ay spiritually maging matibay sa paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, this morning, be with us, Lord. Bless your word, Lord Jesus. We glorify and magnify your name in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Second Chance. No, second chance. And he said, no, mayroong isang tatay, mayroong isang lalaki, no, na mayroong dalawang anak. No, mayroong isang younger na anak, mas bata, yung bunso. Ang sabi ng bunso sa kanyang tatay, Tay, no, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin sa iyo, yung portion na para sa akin, lahat ibigay mo na, which belong it to me, no, ibigay mo na. No, dahil kailangan ko na eh. No, dahil atat na ako eh. No, talagang gusto ko na, yung gusto kong gawin, yung dapat kong magawa. At ang tatay, ang sabi rito, he divided unto them his living. Buhay pa siya, sige, okay, i-divide na natin ito para wala ng gulo. Okay, kahit buhay pa ako, kahit wala kang respeto, no? Gusto mo nang makuha ang mana mo na hindi mo naman pinaghirapan, no? Ako ang naghirap nito, pero wala kang, kung sa Ilonggo pa, no, anong klase batasan o batasan? Batasan doon sa amin papunta, no? Anong klaseng ugali na buhay pa ang magulang mo, ang portion mo gusto mo nang kunin, pero ang ginawa ng tatay, okay, sige, ihatiin natin, i-divide. Pero ito, mga kapatid, bakit kaya ito nakwento ni Jesus Christ? No, hindi lang ito. Mula sa umpisa, ano ang sabi dito sa verse 1? Basahin natin. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. No, nagsilapitan yung mga tax collector, ang mga makasalanan, yon ang nagsilapitan kay Jesus Christ para makinig sa kanya. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. No, yung mga Pariseo, andoon din para hindi makinig kung hindi bantayan kung ano ang mga aksyon na ginagawa ni Jesus, ano ang kanyang mga sinasabi, at pag ito ay kanilang may narinig silang kakaiba, may aksyon na ginawa si Jesus, lahat yun sisilipan nila because they were righteous. They were holy. No, mga sarap pagbabatutahin, yung mga ganitong klaseng mga ugali ng mga tao na ito, na naturingan na masters of laws, masters of the Word of God, alam ang Scripture, mga scribes, sila ang nagsusulat ng Scriptures, pero mga mga ibang klase mga ugali ang mga tao na ito, that is why they are hypocrites. No, hypocrites, mga artista, no, mga actors, no, 'yon ang ibig sabihin ng hypocrites, no. The Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. No, yung tao na ito tumatanggap ng mga kasalanan at nakikihalubilo pa sa kanila, nakikisalo pa sa kanila. No, kung kami hindi namin gagawin yan dahil mga makasalanan yan, ba't kami magjo-join dan? No, sayang lang ang pormahan namin na kami dyan sa kanila. Sayang lang ang pag-aaral namin ng Word of God na itong mga makasalanan, i-join mo kami dyan. Di ba sabi ng Diyos, huwag tayo dyan? Ibang klase itong mga tao na ito. That is why, na ituro ni Jesus Christ, sabi niya, ganito yan. No, andiyan kayo, mga murmuring, mga Pharisees, mga reklamador, mga, ano bang murmur sa Tagalog? Mga bulongero, no, mga panay bulong. No, mareklamo sa mga bagay na hindi dapat. So ang sabi ni Jesus Christ, ganito. No, unang-una, anong tinuro ni Jesus Christ about the lost sheep? No.
mayroong 100 na tupa, mayroong isang nawala. No? And sabi ni Jesus, what man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? No, sino sa inyo na pag nawala ng isang tupa, iiwanan niya yung 99, tapos hanapin sa wilderness kung saan man ang isang tupa na naligaw para kanyang makita? No? Yan ang kanyang gagawin. And when he had found it, at ito ay pag kanyang makita, he laid it on his shoulders, rejoicing. Of course, masaya ka, dala-dala mo yung tupa, bit-bit mo, at siya ay masaya dahil nakita niya yung kanyang tupa na nawala. And when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. No, pagdating ng bahay, siya ay naghanda, nagpakain, tinawag yung mga kaibigan, tinawag yung mga kapitbahay. Samahan niyo ako sa kasiyahan na ito dahil nakita ko na ang aking tupa. No, ibang klaseng kasiyahan, ano? Pag tayo rin may mga bagay na mawala, at pag ito ay nakita natin, iba rin ang klase ng kaligayahan, mga kapatid. No? Sa verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. No? Sabi ni Jesus, magkakaroon ng kagalakan doon sa kalangitan dahil sa isang tao na makasalanan na nagsisi, no, sa harapan niya. And moreover than 99 just persons which need no repentance. No, sabi niya yung 99 na iniwan, okay na yon. No, they were cleansed by God. Okay na yan sila, maayos na yan sila, naglilingkod na yan sa Diyos. Yung 99 na yan, maayos na yan. So ang focus ngayon dito sa isa na lost soul pa, na kailangang masave, kailangang maligtas. So yon ang focus. No, verse 8, either what woman having 10 pieces of silver, if she lost one piece, that not light a candle? No, mayroong isang babae na mayroong 10 pirasong coin, at pag ito ay nawala ang isa, hindi baga siya ay magsisindi ng kandila, and i-sweep, wawalisan ang buong bahay, no, at hanapin ng maigi, no, hanggang sa ito ay kanyang makita ang nawala na coin. And when she had found it, the same feeling, the same emotion, she called it her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I had lost. Sapagkat nakita ko na ang bagay na nawala. No? Ngayon, na-retrieve ko na, nakuha ko na. So, samahan niyo ako sa kasiyahan na ito. And so, that is why, verse 10, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. No? Mayroong kagalakan sa presensya, no, doon sa mga anghel sa langit dahil sa isang tao na nagsisi sa harapan niya. No? Madali bang magsisi, mga kapatid? No? Mahirap. No, hindi madali. But sinabi ito ni Jesus Christ at saka itong lost soul, yung prodigal son, no, para maintindihan ng mga Pariseo, no, wala kayong pagmamahal sa kapwa nyo tao, wala kayong pagmamahal sa pag dito sa taas, iba ang pakiramdam talaga, no? No, malamig na tayo pero pinapawisan ka rito pag ibang klase talaga dito sa taas. Lord, samahan mo lang kami. No? Iba, sa mga tumatayo dito, naintindihan nila. Kahit mga singers, pawis na pawis. But again, so ano ang ibig sabihin ni Jesus, mga kapatid? Lost sheep, lost coin, and this lost soul, a young man. No, ano ang gustong iparating ni Jesus Christ dito? No, na hindi sapat na may alam tayo na Word of God. Hindi sapat na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Because we can be intelligent enough, we can be knowledgeable enough sa pag-aaral ng mga salita niya, pero pagdating sa dulo, kung wala tayong pagmamahal sa kapwa natin mga kaluluwa, it's nothing. No, it's useless. No, ang pag-aaral natin ng salita, mga kapatid. So what happened dito, because ang title natin ay 2
chance, mga kapatid. Tingnan natin sa Biblia natin. Maraming mga scriptures dito, mga stories in the Bible about God giving second chances to people. Si Jonah, si Jonah disobeyed God, being swallowed by a great fish, at siya ay nagsisi doon, at pagkatapos na siya ay nagsisi doon mismo sa loob ng tiyan ng isda, and the Word of God, ang sabi dyan sa Biblia, sa Jonah chapter 3 verse 1, the word of the Lord came to Jonah the second time. At sinabi sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin. God did not replace him but restored his original mission to Nineveh. Binago ang kanilang, hindi siya pinalitan ng Diyos. Na dahil ayaw mo talaga, papalitan na kita. Kung hindi, after na si Jonah ay mag-repent sa kanyang ginawa, ni-restore siya ng Diyos, ginamit siya ng Diyos second time around. Second chance. Pagkatapos na i-deny ni Peter si Jesus Christ ng 3 beses during crucifixion, ano ang ginawa ni Jesus Christ? Nung na-resurrect si Jesus Christ, pinuntahan ba niya si Pedro at saka binugbog? Ba't mo ako binaliwala? Kung pinakain kita ng todo, inalagaan kita ng todo, tapos ngayon ibabaliwala mo lang pala ako, ikakahiya mo ako. Pag tayo ng mga tao, baka yun ang tendency natin. Dahil manggigigil, manggagalaiti tayo, mga kapatid. Pero after the resurrection, ano ang ginawa ni Jesus Christ? Hinanap niya ulit, although alam niya yun, pinuntahan si Pedro, at pagkatapos mapinuntahan si Pedro, instead na i-condemn siya ni Jesus Christ ni-reaffirm niya kay Pedro that ikaw ang magbubukas ng gospel. Feed my sheep, feed my sheep, feed my lamb. Ni-reaffirm niya Jesus Christ. Okay, i-renew natin. I am giving you the second chance, second time around, doon sa papel, sa role na gagampanan mo, at ikaw ang magli-lead ng early church after the day of Pentecost. Second time around. David, pagkatapos ni David magkasala, committing adultery kay Bathsheba at for murdering Uriah, pagkatapos niya, nagsisi siya, at pagkatapos niyang magsisi, anong nangyari, mga kapatid? God gave him another second chance. Ang bait ng Diyos natin, mga kapatid. But we cannot avail this second chance without repentance. Repentance muna. Paul, the persecutor and killer of Christians, was given a second chance. From Saul to Paul. From destroyer of faith to the defender of faith. Ganon ang buhay ni Saul. God gave him grace, and God gives grace to everyone. God gives us another chance, mga kapatid, pero siguraduhin natin may repentance. John Mark, sino si John Mark? The writer of the book of Mark. Ano ang nangyari? Siya ay unang kasama ni Paul, nagpaiwan siya dahil siya ay nagkasakit. Pagkatapos niyang magkasakit, na iwan sa ere si Paul, si John Mark bumalik sa kanila, pero pagkatapos niya na siya ay gumaling ulit, si Paul galit na galit, kasi nilaglag, iniwan siya ni John Mark. Si John Mark, pamangkin ni Barnabas, kaya may kunting sigalot pa sila dyan. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan ulit ng chance si John Mark, that is why nasulat ang Book of Mark. Ganun ang Diyos natin, mga kapatid. He is a God of hindi lang second chance. He is a God of many chances, mga kapatid, sa buhay natin, that every time na tayo ay gumising o magising, mga kapatid, that is always not a second chance, but many chances that God has given us, mga kapatid. Bawat gising natin, okay pa tayo? Chance ulit yun. Grasya ng Diyos yan, mga kapatid. Blessing, grace, mercy of God na tayo ay buhay pa. Why? Yung iba na wala na talagang tsansa, ay hindi na natin sila makita.
Pero kahit tayo minsan, hirap na hirap, may na-hospital pa, pero nakakasurvive pa rin tayo. That is still the chance that God has given us, mga kapatid. And if God has given us these chances or chance, anong gagawin natin? No, abusuhin natin? No, babaliwalain natin yung tsansa na binigay ng Diyos sa atin? No, we are not worthy to receive the Holy Ghost. We are not worthy of this grace that God has given us. Pero ang chance na ibinigay niya sa atin, mga kapatid, sobra-sobra. No, wala naman tayo may pagmalaki sa harapan ng Diyos natin. Wala tayong maibayad sa Kanya. Pero that is not, actually, hindi chance ang tawag dun eh. No, that is the grace of God. No, He has given us. Pero sa atin, ang term natin palagi dyan, bigyan mo naman kami ng chance. No, brother, sister, night time, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng another chance na maipakita sa'yo na talagang nagbago na ako. No? Ang hirap pag tayo ng mga tao, no, may nagkasala sa'yo, may nagkasala sa atin, no, hindi mo kaagad basta-basta mapapatawad. No, kasi depende pa yan kung gaano kabigat, kasakit ang kanyang ginawa sa atin, kaya sa paglapit niya at pag humingi ng sorry, minsan, mo pa kasi baka nagdadrama lang ito. No, hindi mo agad mapatawad, hindi mo agad mabigyan ng second chance because ang dami nating agam-agam. No, pag ito binigyan ko ng chance, magbabago na ba ito? Isipin mo sa mag-asawa, kung yung babae dyan o lalaki may kaibang partner, no? At pag nahuli mo, sus! No? Wala na? Wala nang chance? Wala na daw chance. No? Gaano kabigat yung ganong bagay, mga kapatid? No? Mahuli mo, anong nawala? Trust issue. Nawala ang trust dahil pag ang trust nawala, ang hirap ng buuin. No? Sabi nga natin, pag nabasag yung baso, kahit anong gawin mo dyan, nadikit, yung trust na yon may lamat na every time gumalaw siya, hindi mo alam kung ito ba, binabantayan niya lang din ako, kung baka gumagawa lang din ng paraan to. Ang hirap buuin ulit ng tiwala mo na buong-buo. No, dahil sa bagay na yan. Pag lumabas ng bahay mo ngayon, dear, saan ka na? No, andito ako sa trabaho. Papicture nga kung andyan ka sa trabaho. No. Why? Nawala yung tiwala. No, dear, pauwi na ako. Papicture nga kung nakasakay ka na. No. Nawala yung trust eh. No. At yung chance na ibinigay na yan, hindi dear, basta bigyan mo ako ng another chance. Talagang pag tayo ng mga tao, hirap tayong magtiwala because we do not see the future. Kung ito ba talaga ay may tiwala, ito ba talaga ay tunay na nagbago, ito ba talaga, ang hirap nung ganun. No, pag ganun ang issue, ano ang mangyayari? Wala na akong tiwala sa iyo, mamuhay ka mag-isa, mamuhay na rin ako ng akin dahil niloko mo ako. No? Ang hirap ng buuin. No? Kahit manghingi ka pa ng second chance, ang hirap. No? Dahil pag trust na ang nawala, napakahirap, mga kapatid. No? Yung ganong klaseng mga bagay, no, at tayo ng mga tao, limited ang ating understanding, limited ang ating vision, hindi natin nakikita ang future. Kung ito ba, pag pinagbigyan ko pa ulit, talaga bang magbabago ito? Baka ano na? No, hindi, pag nag-asawa na yan, pag kinasal na yan, okay na yan. No, may mga ganun pa, pag nagkaanak na yan, titino na yan, titino, lumala pa lalo. No, maniwala ka sa mga ganyan. Kung gustong magbago niyan, may anak o wala, may kasal o wala, magbabago yan. Kaya tayo nag-aalangan, nabigyan ng chance ang kapwa natin dahil ang dami nating agam-agam. Talaga bang mamaya lulukuhin na naman ako nito. Baka yung pagbabago nito, 3 months lang, 4 months lang, 1 taon lang, pagkatapos niyan, babanat na naman ito. Sayang lang resources ko, sayang lang tiwala ko rito. Ang daming konsiderasyon, mga kapatid. That is why God said, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. No? Pero ibahin natin ang Diyos natin, mga kapatid. No? Dahil iba talaga ang Diyos natin. No? So what happened? No? Pag tayo binigyan ng Diyos ng chance or second chance, i-appreciate, pahalagahan natin ito, mga kapatid. No? So ito ang kwento. No? Lost coin, lost sheep, and then this prodigal son.
No, anong gustong ipakita ni Jesus Christ, mga kapatid? No, ito makikita natin dito 'yan. No. Una, mayroong isang ama, mayroong dalawang anak. Madalas bilang magulang and madalas sa mga parents kung ano ang pagpapalaki nila sa panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-sampu, pang-12, pang-20, no, na anak. No. Kung paano pinalaki yung panganay, madalas pare-pareho lahat yan. Pakakainin kayo, paaralin kayo. Basta ganun ang style. No, walang pinagkaiba. Ang hindi na pag-aralan ng magulang na bawat anak is unique. Bawat anak has different personalities. Bawat anak, iba-iba ang temperament. Iba-iba ang hierarchy of needs. No, pero ang parent, pag di niya napag-alahan, pare-pareho lang yan. Basta makakain, solve na yan, okay na yan. No. Hindi niya napag-aralan na itong anak na ito, okay sa kanya ang kinakausap lang. Yung isang anak, okay naman sa kanya na kailangan may kunting palo. Itong isang anak, kailangan gusto yakap. Yung isa, gusto ng time, gusto ng service. Iba-iba. No? Just imagine, itong lalaki, dalawa ang kanyang anak. At sa dalawang anak, no, ano ang sabi ng younger? Ang sabi ng younger, mga kapatid, tay, bigay mo na sa akin dahil kukunin ko na lahat. Sa batas ng Hudyo, sa batas ng mga Romano, ang magulang, hindi sila allowed na dahil lang sa kanilang kagustuhan, sige, ibigay ko na to sa anak ko kasi hiningi niya na kung tutusin, hindi yan sila allowed to do that. No, dahil may batas. At ang kanilang batas, kung sino ang panganay na lalaki, will take the double portion. No, at kung after that, saka magkakaroon yung kapatid na lalaki, kung walang mga anak na lalaki, yung mga kababaihan, i-divide nila at paghati-hatian nila yan. Pero hindi allowed na dahil sa kagustuhan lang ng magulang, okay, sige, ito paborito ko, mas marami sa'yo. Hindi yan pwede sa kanila. No? Pero itong ginawa ng tatay, dinivide niya. Pagkatapos na dinivide niya, mga kapatid, no, ano ang ginawa ng bunsong anak sa verse 12? Sabi niya, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them his living. No, but again, kung tayo ng mga anak, mahiya tayo sa magulang natin mag-demand. No, na parang entitled tayo sa lahat, na pwede lahat hingin natin sa magulang natin. Wala tayong pakialam kung paano sila naghirap, wala tayong pakialam kung paano nila, ang effort nila dyan para maging maayos ang buhay natin. Pag tayo ng mga anak, ano lang, basta naitay, ibigay mo yan sa akin kasi anak mo ako, ganito, ganyan. Ay, ibaon mo ng kalating katawan yan sa lupa. No. Pag ganun ang anak mo. No, why? Kailangan maintindihan niya. Life is hard. Maintindihan niya, respetuhin mo ang magulang mo. No, huwag kang matigas ang ulo. No, why, mga kapatid? Pero ang ginawa ng tatay, sa hindi sinabi na rason, pero hinati niya, binigay niya rin ang portion ng kanyang isang anak na lalaki na bunso. Binigay niya. At pagkatapos niyang maibigay, ang sabi diyan, he divided unto them his living. Verse 13, and not many days after the younger son gathered all together. No, pagkatapos na maraming araw na naipon na lahat ng anak na bunso ang kanyang dapat belong sa kanya, and took his journey into a far country, no, and wasted his substance with riotous living. No. No. Sabi niya, nakuha ko na lahat. No. Dala-dala ko na lahat ng mga papilis, lahat ng bank account, lahat ng checking account, lahat ng ATM na para sa akin, na kuha ko na lahat. Punta na ako saan? Sa Dubai. No. Ang Dubai ngayon ayaw nang puntahan ng mga turista. No, why? Ang dating tax-free, ang dating lugar, no, may Amerikano din yata doon na nagpicture lang. No, nagpicture, kinuhanan yung lumilipad na missile, no, pinuntahan, no, nakita ng mga Dubai police at binura niya kaagad. No. No, anong sabi? Binura mo o hindi, nawala man dyan, wala kang intensyon. Ang batas dito, pag kinuhanan mo yan, kulong ka ng 2 taon at may babayad ka pa ng $150,000 yata. No, ganun sa kanila. No, kaya ang sabi, nag-ano na, no, hindi na daw maganda ang Dubai. No, dahil sa mga pangyayari na yan, mga kapatid. But ang ginawa ng bunso,
Alam mo, ang problema sa atin, lalo na sa mga kabataan, that is why importante na ang mga kabataan makinig sa ating mga magulang o makinig sa mga elders o elderly na pwedeng magbigay ng advice tayo ng mga anak, especially mga young people, wala ka pa sa tamang edad, makinig. Halimbawa, kung ako may 100 million, halimbawa, kung ako may 100 million, kunyari lang, tapos ang anak ko 15, 16, 17, lahat ng portion na para sa akin, ibigay mo na. Dahil kaya ko na. Huwag mo na akong pakialaman, kaya ko na ang buhay ko. Tayo na young people, meron ba tayong ganung pakiramdam? Paakala natin, kaya na natin, lumaki lang ng konti ang katawan natin, umiba lang ng konti ang boses natin, akala natin, kaya na natin. Kaya ko na tumawag ka ng makialam. Kunin mo lahat ang sayo, hindi mo man lang naisip, ano kaya ang pakiramdam ng magulang ko? Pinaghirapan niya ito. Ni halos ayaw niyang gumastos para lang maipon yan for future use. Tapos anong gagawin? Kukunin mo lang. Hindi mo alam ang gagawin sa buhay. Ganon ang utak ng young people eh. Ganon ang kaisipan ng young people. Rumaragasa na emosyon, walang experience, walang wisdom, walang knowledge, tuloy lang. Dahil ito ang nararamdaman ko. Ayaw makinig. So what happened? Kinuha niya lahat. Pag nakuha niya, pumunta siya sa isang bansa, sa isang bayan na malayo, underwasted his substance with riotous living. Doon, mga kapatid, inubos niya ang lahat ng kanyang paglulustay, lahat ng kanyang gustong gawin sa mga bagay na ito. Lahat, ginamit niya, hindi natin alam, riotous living, wasted, klase ng pamumuhay na, alam pag young people ka, tapos ikaw yung bida sa mga kasamahan mo, lahat libre mo, lahat ikaw lahat, pare, tagay, lahat, tapos sigarilyo, tapos mga, kung ano pa man, mga ladies dyan, lahat, ganon, feeling mo sikat ka eh. That is why kung tayo parents, may anak tayo na minor de edad, kahit hindi pa nga minor de edad kahit minsan may edad na ng konti, huwag niyong pahawakin kaagad ng manubela. Pag pinahawak niyo yan ng manubela, ang isip niyan kung gaano siya kasikat. Kung gaano siya kagaling mag-drive. Yan ang ano niyan. Tapos makita pa ng kaibigan niya na, kita niyo, may kotse na ako, nagdadrive ako rito. Ganon lang ang isip niyan. Pero yung safety, wala siyang pakialam dyan, mga kapatid. Makalain mo, nakaraang araw doon sa Baguio, 6 years old. Niratsada lahat ang Session Road. Paano nakadrive yung 6 years old? 6 years old. Lahat ng mga tindahan doon sa Session Road, pinagbabangga nung 6 years old na yon. Sigurado, automatic yung ano nun. Ang tanong, nasaan ang magulang? Wasted his substance with riotous living. Ito, mga kapatid, pagkatapos na naubos niya lahat, kasi pag ang bagay na hindi tayo ang naghirap, daling gastusin, Yung bagay na hindi ikaw ang nagising umaga, tanghali, gabi, magpagod, tapos binigay lang sa iyo kaagad, ang daling gastusin. Pag makahingi tayo sa magulang natin, parang akala natin mayroon lagi. Pero ang hirap nila para makuha yan, mga kapatid, hindi lang nila makwento sa atin. Pero pag yang bagay na yan, mahawakan na natin, ano ang nangyayari? Ang daling ubusin. Walang guidance, walang wisdom, wala lahat. At ano ang mangyayari? Ganon ang mangyayari sa isang bata na hindi marunong makinig, mga kapatid. So ano ang nangyayari rito? Underwasted his substance with riotous living, and when he had spent all, gaano kaya katagal niya naubos tong dala-dala niya? Ang kabataan pa naman, pag lalong sinasabihan ng magulang, ganyang edad, lalong nanggigigil at ang tendency, pag hindi na nila kinaya yung bibig ng magulang, maglalayas. Maglalayas, pupunta sa friends, pupunta sa kaibigan, sa boyfriend, sa girlfriend. Doon pupunta kasi mas love sila ng girlfriend, ng boyfriend, ng mga kaibigan kaysa sa parents nila. Tapos pagbalik,
kung hindi naging drug addict, hindi nabuntis, hindi nasira ang buhay, yon ang sitwasyon, tapos saka babalik sa magulang, another problem. No? Hindi alam kung kailan niya at gaano katagal niya naubos, mga kapatid, ang mayroon siya rito. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Alam mo yung mga tao na multi-millionaire at saka one-day millionaire. No? Yung mga nanalo sa loto, di ba, daang milyon, matataas, because hindi nila alam at hindi sila sanay na humawak ng ganon kalaki, after a year, mas mahirap pa sila sa pagiging, kung ano yung pinanggalingan nila dati, nung naubos ang milyones, balik sila doon. Why? Walang kamuang-muang eh. No? Pag may pera kang ganon, lumapit ka kay Sister Susan. No? Tutulungan ka ni Sister Susan kung anong gagawin. Kung anong gagawin sa kapirahan na yan. No? Dahil yung mga ganun yun, mga kapatid, mga financial advisor, mga finance manager, Brother Roland, i-guide ka kung ano ang dapat gawin. So this man, dala-dala, marami, akala niya marami na. Pag may 1 milyon ka ngayon, isang sakit lang, yung 1 milyon mo, saglit lang yan. Wala pang 1 buwan ang 1 milyon mo pag may sakit ka, tapos ka na. No? Madaling ubusin, mga kapatid. But Lord, we are so thankful. No, di baling walang milyon, basta walang sakit, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Pero mas maganda pa rin, may milyon. No? Tapos wala ka pang sakit. No, bakit? Why? The blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it, mga kapatid. No, so what happened dito? Anong gusto natin pag-usapan, mga kapatid? No, ito ang problema na akala nung batang lalaki, okay lang, everyday mayroon, hindi niya napapansin, walang plano sa buhay, at ang buhay, mga kapatid, ay pinagpaplanuhan. No, tayo na mga kabataan, masanay na tayo, no, life is hard. No. Yes, andyan ang magulang natin, inaasahan natin sila, but when we grow up, magkakaroon tayo ng sariling buhay, no, matuto tayo na lumaban sa buhay. No. At ang buhay pinagpaplanuhan. No. At inaaksyonan. No. Kasi kung nakahiga ka lang everyday, no, ang Biblia gigil na gigil eh. Huwag pakainin ang taong tamad. No, ang Biblia mismo ang nagsasabi. No, pag ang tao tamad, huwag mong pakainin. No, tapos palipat-lipat lang pala sa kamag-anak. No. Talaga naman ito. No. No. Hindi niya napansin na lahat ng mayroon siya, ubos na. At nung naubos na, ito pag ang sabi nga nila, pag ang Diyos na ang gumawa ng paraan, tuloy-tuloy na yan. No, walang makakaharang sa Diyos. If God is dealing you, kahit magulang mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo, asawa mo, kung ikaw ay pinipersonal na dinidil ng Diyos, wala yan sila lahat magawa. No, and if God is teaching you something, one-on-one yan. Ikaw at ang Diyos. Kahit anong gawan mo, walang maka-intervene, walang makaharang dyan. Kung ang Diyos, mga kapatid, may plano sa buhay natin. No, at pagkatapos na maubos niya ang lahat, doon naman dumating ang tagutom. No, ibang klase, ano? No. This time, God is chastening him. No, ito na. At anong kagandahan sa Diyos, mga kapatid, pag siya gumalaw? No, under His care, the Lord will chasten us, pero may care. No. Alam mo yung nagkamali ka, nagkasala ka, hihigpitan ka ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos sa mga kasalanang nagawa natin, pero yung pagdisiplina at paghihigpit niya, may care. No, yung hindi ka mamamatay, hindi ka masisira. Ano ang purpose ng Diyos? And that is His grace. That is His mercy na ang ginagawa ng Diyos ng lahat yan para matauhan tayo. No? Ang hirap ng buhay dati, hindi naman ako Hindi naman ganito ang buhay ko But this time, anong ginagawa ng Diyos, mga kapatid? Okay, it's time for chastening. No? Lahat ng pinagmamalaki mo, naubos na. Lahat ng mayroon ka, wala na. No, so ngayon, ano ka? No? So taggutom pa. Pag taggutom,
No, ito na yan, tuloy-tuloy na ito. No, pag hindi ito mapigilan ang gera na yan, walang fuel, bagsak na ang economy, bagsak na ang mga pagkain, nagmahalan na lahat. Pag ganun ang mangyari, magkakaroon talaga ng taggutom yan. Because yan ang isa sa effect ng war, taggutom. No, a mighty famine in that land, nagkaroon ng taggutom, at dahil sa gutom na yan, mga kapatid, ano ang nangyari sa kanya? And he began to be in want. No, naiisip niya na ngayon, mukhang ramdam niya na yung kanyang need, yung kanyang pangangailangan. No, nasaan yung lahat ng kaibigan niya, nakasalo niya. Nasaan yung mga kainuman niya. No? Ikwento ko ngayon, sabi ni Brother Rick. Sabi ni Brother Rick, isang mata pa lang yung bukas noon, yung isa naka... Sabi nga ni Brother Rick, sabi niya, kasi minsan, di ba, niyayaya ka, Brother Rick? Pare, di ba, niyayaya ka, Red Horse. No? Sabi ni Brother Rick, gawain ko yan dati. No, sabay-sabay tayo dyan. Pero nung nagkasakit ako, nasan kayo lahat? No, ako lang na pumunta ng ospital, ako lang naiwan. Ngayon, ako ang umaharap nito, nasaan kayo? No, lahat sila nawala. No, ganun ang buhay sa mundo, mga kapatid. No, pag may pera ka, sikat ka. Pag may pera ka, rirespetuhin ka. Pero pag lahat naubos yan, tapos ka na. Sino lang ang maiiwan? Ang Diyos pa rin. No, ang Diyos pa rin, mga kapatid. No, iniwan ka na ang lahat, pero ang Diyos natin, andyan pa rin. No, so, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. No, itong bagay na ito, dahil wala na siyang maisip, wala ka nang makain, of course, alam nga naman, mamatay ka na lang dyan sa kung saan kang lugar, maghanap ka ng paraan, yung iba magnanakaw para lang makakain. Pero siya, anong ginawa niya? Yung mga citizen ng lugar na yan, sumama siya at sa kanyang pagsama, yung nasamahan niya ay yung magpapakain ng mga baboy. But in fact, siya ay isang slave diyan. Hindi lang siya ay empleyado o paswelduhan, kundi siya ay isang naging slave. No, at ang itong klase ng trabaho na ito, sa Egyptian or sa Hudyo, pag ang trabaho mo, ikaw ay nagpapakain ng baboy, yun ang pinaka-lowest na klase, degrading na trabaho na mayroon ka at ikaw ay hindi pwedeng mag-asawa pag ganyan ang trabaho mo. No, kasi para sa kanila, yun talaga yung pinakamababa na hindi ka nare-respetuhin ng society. No, wala ka talagang kwenta pag ganyan. Ganyan ang nangyari sa kanya from somebody to nobody, no, from someone to no one, mga kapatid. Why? Talagang ano ang purpose ng Diyos? No. Tayo na mga tao, minsan may mga tao na kausapin mo lang, magsisisi na. May mga tao na konting realization, magsisisi na. May mga tao naman na kailangan maso muna, kailangan mauntog muna bago makarealize. No, at ang klase ng lalaki na ito, parang ganito ang kanyang sitwasyon. No, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat. No, kanyang inaasam-asam na sabi niya, sana kahit ako rin, sa gutom ko, no, kahit itong pagkain ng baboy, sana pwede na rin. And no man gave unto him. Why? Because he was a slave, nagpapakain siya ng baboy, pero bawal siyang makialam sa pagkain ng baboy dahil pag ginawa niya yon, paparusahan pa siya. No? Ultimo, pagkain ng baboy. No? Anong klaseng buhay ito, mga kapatid? No? At kaya palang gawin ng Diyos ang ganitong klaseng bagay, hindi para patayin ka ng Diyos, kung anuman ang nararanasan nating hirap sa buhay, dahil sa pagkakamali natin, ano ang purpose ng Diyos? Para hindi ka patayin sa sitwasyon na yan, that is still His mercy and His grace na ibinibigay niya sa atin for us to realize. No? Makapag-isip. No? Bakit ganito na yung kinasasadlakan ko? Ano na yung mayroon dito? Ano na ang sitwasyon ng buhay ko? No, but this time, mga kapatid, no, imaginein mo, ultimo, kahit sigurado, wala pa nakakain sa atin ng, sabihin na lang natin, feeds. May nakatikim na ba ng feeds dito? Alam nyo, ang pagkain, kami dati nag-alaga rin ng baboy, no? Darak, kangkong, saging, very basic. Kung may pera ka, para mabilis lumaki, may feeds. No? May grower.
may fattening, may finisher. Ano pa yung isa? No? Yan ang pagkain na klase ng feeds. Pag malapit mo ng ibenta, finisher na. May fattening ka na, may grow. Ay, sila sister na Ate Gina, nag-aalaga po kayo, no? No, alam nila yan. No, kung paano at ilang kilo ang no, sa isang baboy hanggat maibenta mo. No, tapos tayo ng mga tao, dahil sa sobrang gutom, iisipin mo, no, na kumain ka na ng pagkain ng baboy. Sobra na yan. No, pag ganun ang mangyari. No. Ang Ethiopia, mga kapatid, nung nagkaroon ng taggutom sa kanila, ang daming nagkamatay sa lugar nila. Paano sila nakasurvive? Paano yung iba kahit gutom, paano sila nakasurvive at nabuhay? Malunggay. Oh. Wala silang ibang makain kundi dahon ng malunggay. No. Maraming nakasurvive because sa dahon na yan. No. Subukan natin. No. We say praise the Lord. No. Ito, mga kapatid, no, because he was a slave. No, pwede palang mangyari, ano? Pwedeng nagmamalaki ka ngayon, tapos bukas, slave ka na. No? Pwedeng sino ka ngayon, kinabukasan, wala ka na. No? Pwedeng big time ka ngayon, kinabukasan, you are nothing. No? And God can do that anytime, mga kapatid. Kaya wala talaga tayong pwedeng may pagmalaki sa harapan ng Diyos. No, yung tatay, ano ang nire-represent ng tatay dito? The father represent God. No, sa sitwasyon na ito, mga kapatid. Saan ba yung kopya ko rito? No, the father represent God. The younger son represent the sinner. The older brother represent the Pharisees. No? The Pharisees, the righteous one, the holy one in church. No? Ano ang karakter ng Father dito? The Father, unconditional love. He respects the free will, waits, ito mamaya, kung ano mangyayari dyan, He waits patiently for the sinners, for His Son to return, and celebrates restoration rather than punishment. No, mamaya, isa-isayin natin. The younger son, the sinner, symbolizes humanity's tendency to wander, yung pag-alagala, and waste God-given blessing. His journey from self-centeredness to misery, from feeding pigs, led to true repentance. Again, mga kapatid, the Holy Ghost is our earnest inheritance. No, pagkatapos na mabigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost, we are baptized in His name. No, nakuha na natin ang portion ng mana na ibinigay niya sa atin. At ano ang tendency? Maraming mga tao pagkatapos makuha ang kanilang earnest inheritance, ang Holy Ghost na ibinigay sa atin ng Diyos, sapat na ito, hindi na ako magpapatuloy sa church. Okay na ito. So aalis na ako, bahala na ako, sapat na itong Word of God na nahigop ko, kayang-kaya ko na ito kasi may Holy Ghost naman ako. Ang tendency, lalabas sila. No, at sa kanilang paglabas, ano ang mangyayari? Mamuhay sa mundo, no, mapapariwara, puro kasalanan ang gagawin, at ibabaliwala ang Holy Ghost na natanggap nila. The older brother represents the self-righteous one. No, the jealousy, and lack of mercy. No, he follows rule, but lacks love. No, walang pagmamahal. Laging nasa church, but no love at all. Ano? Pwede ba yun? Pwede. Ano? Andun ka sa loob ng pamamahay, andun tayo sa loob ng church, may mana ka rin, pero pwede palang hindi ma-develop ang pagmamahal sa atin. He never appreciate what was in his house. Kung ano ang mayroon sa kanyang bahay, being close to God does not guarantee a loving heart. No? Hindi ibig sabihin na close tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin nun na may pagmamahal na tayo. No, depende pa rin, mga kapatid. Pwedeng makabisado natin ang Word of God, ang doctrines, ang holiness. Pwedeng tumagal tayo sa church, but no love for our brothers and sisters. No, ang taong may Holy Ghost, pag siya nag-decide na lumayo sa Diyos, just like this man, the young man. No, pag tayo nakuha natin ang portion na yan, tapos umalis sa church, anong mangyari? Our life apart from God will lead to spiritual famine and will lead to degradation.
No, ganon ang magiging buhay natin, mga kapatid. So, bilis-bilisan lang natin ito. Ang bilis talaga ng oras. We say, praise the Lord. Kung ano man ang pumasok sa batang ito, no, hindi sinabi rito, bakit gusto niyang kunin ang kanyang parte, mga kapatid? No, pero kinuha niya. Sa verse 17, and when he came to himself, he said, with all these things na kanyang napagdaanan, hindi mo pa ba, kung tayo makaranas ng ganitong klaseng kahirapan, no, tayo na andito sa church, aalis ka, pagdating doon, nagkaroon ka ng spiritual hunger, spiritual famine, degradation sa ating kaluluwa. No, hindi pa ba tayo makarealize na kailangan kong bumalik sa church? No, kailangan kong bumalik sa aking ama, kailangan kong bumalik sa aking bahay dahil lahat nandoon ang aking pangangailangan. Verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. No? Sabi, no, nung nakapag-isip-isip siya, ay saglit lang. No? Hindi ko dapat maranasan ito. No? Pero bago tayo makarealize, mga kapatid, ganun ang madalas nangyayari. Kailangan maano muna tayo. Makaranas muna tayo ng mga mahihirap na mga bagay bago tayo makarealize. But siya ay nakarealize. Sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, ang daming mga servants, ang dami nilang pagkain, ang dami ng sobra, pero ako dito ay unti-unting mamamatay dahil sa gutom. Realization. And we are so thankful for God, mga kapatid, dahil marami sa atin na nagdesisyon na umalis sa church, at pag alis sa church, after ilang taon, bumalik. Why? That is the realization. No, and that is still the grace and mercy of God na binigay niya sa atin na nakarealize pa tayo, mga kapatid. Why? No, na nakarealize pa tayo dahil ang bagay, yung bagay, pag tumagal-tagal, di ba, yung tupa nawala, yung coin nawala, no, pag hindi mo pa yun nahanap at tumagal ng tumagal, anong mangyayari? No, the more it is, anong tawag dyan? The longer a ship, the longer a coin is lost, the harder it is to find. No? So the sinner, pabaon ng pabaon siya sa kasalanan, no? At mas lalong mahirap siyang hanapin pag lalong tumatagal ang panahon. Until such time na ano ang iisipin nung may-ari ng tupa at may-ari ng coin. Sige, hayaan ko na lang, wala na talaga eh. No, why? No. Ang sabi ni Jesus Christ, sabi niya, yung tupa at saka yung coin, pinahalagahan. No? Sabi niya, hinanap nga. Ito pa kayang kaluluwa? No? No? Sabi niya, kayo ng mga Pariseo, ibang klase kayo. No, wala kayong pagmamahal sa inyong kapwa, sa mga kaluluwa, na samantalang ang sabi niya, no, ang coin, wala silang responsibility. Ang tupa, wala silang isip na pag sila nawala, ano ang mangyayari? No, hindi yan sila mahanap. Wala silang isip na sila makabalik kung saan ang amo nila. No, that is why ang amo ang may responsibility na sila ay hanapin na saan ang tupa. Dahil ako may responsibility na saan ang coin, ako maghahanap niyan. Dahil pag hindi mo hinanap, hindi yan sila makikita. No? Pero iba ang younger son, mga kapatid. Siya ang nag-decide na umalis, siya ang may free will, siya ang may isip, at sa kanya, dala-dala niya lahat, at ano ang mangyayari? That is why, yung mga nag-decide sa mga bagay na ito, siya ang umalis, hindi yan sila hinahanap. No? Kahit gusto natin silang makita, pero hindi yan sila hinahanap. No? Sila dapat ang makarealize doon sa labas, na nawala ako, naghirap ako rito dahil sa maling desisyon ko, nagsisisi na ako, now, babalik ako sa tatay ko. Now, babalik ako sa church dahil nakarealize na ako. No. Maraming umalis dyan. No. Kahit anong sabi natin sa kanila, kahit anong text natin sa kanila, hindi natin pinapakiusap. No, hindi natin sinasabi, uy, balik ka na sa church. Kailangan ka doon, maawa ka sa kaluluwa mo. Hindi ganon. No? Hindi natin pinapakiawa. Why? Kailangan yung tao na bumabalik sa church, na nakuha niya na ang mana niya dating may Holy Ghost, siya dapat mismo ang makarealize. Kasi sa kanyang pagbalik, dito magsiseryoso na yan.
No, why? Dahil ang hirap ng kanyang naranasan sa labas, doon siya nakapagsisi at pagdating dito sa church, magsiseryoso na yan, mga kapatid. Why? No, pag nakuha lang yan, hindi handa ang puso, tapos bumalik sa church dahil sa kung sino nag-invite sa kanya, uy, bumalik ka na sa church, ganito. No, pag bumalik yan at wala pang repentance, aalis din yan. No, no. At siya ang may full responsibility dahil siya ang may isip niyan. No, hindi kagaya ng coin, hindi kagaya ng tupa, mga kapatid. No, bilisan na lang natin to, mga kapatid. And it came, and he said, how many, sa verse 18, I will arise and go to my father. No, andon ang repentance, andon ang pagsisisi, mga kapatid. No, ang pagsisisi, kahit nga sa Biblia, ang pagsisisi ay tama, ang repentance ay tama, pero hindi siya nananatili na hanggang doon lang. Nagsisi na ako. Ano ang ginawa ng younger? Sabi niya, I will arise, I will and go to my father. Inaksyonan niya. Kagaya rin natin, hindi sapat yung repentance. Anong ginawa natin? Nagpabaptize tayo in Jesus' name. No, may aksyon na tayo ginawa, mga kapatid. So anong sabi niya? I will arise and go to my father. Ibig sabihin, harapin mo yung pagkakamali mo, tunay ka na nagsisi, may aksyon dapat ang pagsisisi. No, Father, I have sinned against heaven and before thee. No, ako ay nagkasala laban sa iyo at laban sa kalangitan. No, sa harapan mo ako ay nagkasala, of course. No, ano ng repentance? Tanggapin natin na tayo ay nagkamali. Tanggapin natin na tayo ay nagkasala. No? And I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hard servants. No, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. No, gawin mo na lang ako isa sa mga bayaran mo, sa isa sa mga servants mo. Sabi niya, tay, kahit ganun na lang, okay na sa akin yan. No, gawin mo lang, importante sa akin ngayon na makakain lang. Dati hindi niya na-appreciate ang lahat ng mayroon siya. Pero nung naubos, nahirapan siya. Nung ngayon, pagbalik niya, ano, mga kapatid? No, sa labas, gutom ka ng Word of God, malapit ka ng mamatay. Pagbalik mo rito with all your heart, no, bawat bitaw ng Word of God, bawat grace, bawat mercy ng Diyos, importante na sa iyo ngayon. Tay, kahit wala akong papel sa church, basta magpatuloy lang ako, okay na yan sa akin. No, pero anong nangyari, mga kapatid? And he arose and came to his father, and when he was yet a great way off, no, umalis siya. Ano kayang itsura? Of course, gutay-gutay, sira-sira, walang may pagmalaki. Yung dating sapatos niya na maganda, lahat ng mayroon siya, naubos na lahat. No, pangit ang kanyang itsura. No, alam mo yun minsan, yung mga utak ng taga-probinsya, pagpunta ng Manila, akala nila andito ang buhay na maganda. No, tapos yung mga kamag-anak sa probinsya, oh, kamusta ka na dyan? Ganito, magpadala ka naman dito. Ganito, lahat. No, tapos akala nila, pagdating dito, big time ka na kaagad. No, sa probinsya, at least may gulay ka, may tanim. Pagdating dito, lahat bibilhin mo. Pero hindi nila alam na nagkakautang-utang ka na para lang mapadalhan sila. No, ganon ang realidad. No, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Yung compassion, mga kapatid, of a father, anong ginawa niya rito? Kunting time na lang, pasensya na. No? Nakatatak na lahat sa isip niya kung ano ang kanyang gagawin. No? But along itong no, iba talaga ang trato ng mga anak ng mga magulang, no, sa mga anak. No, yung sabi nila, nakakainin na lang ng magulang, isusubo pa sa iyo. Pag wala na. At kung ano ang tira ng mga anak, kinakain pa yun ng magulang. No, ganon. Pero ito nangyari, tayo ka, Brother Vincent. No, aksyon na natin ito. No? No? Habang malayo pa, mga kapatid, Tukbo na. Just imagine, mga kapatid, ikaw na may kasalanan, papalapit ka sa Diyos, di ba natatakot ka? Kayo na bumalik sa church, sa gate pa lang, di ba natatakot kayo? Lahat ng kaisipan pumapasok sa isip nyo kung ano ang mangyayari sa akin pagpasok ko dyan sa gate na yan. Pero pagpasok mo, niyakap ka ng Diyos. Niyakap tayo ng presensya, ng mercy, ng grace ng Diyos, mga kapatid.
Pero pagpasok natin dyan, tanggap na natin na nagkamali tayo sa pag-alis sa church, sa pag-alis sa harapan ng Diyos, nagkamali tayo, tanggap mo na lahat, kaya hinarap mo yung bagay na yan. Pagdating dyan, yung isip mo, ang gulong-gulo, mga kapatid. Papunta ka pa lang dito, ano ang nasa isip mo? Ano kayang mangyayari sa akin? Hiyang-hiya ako. Ano ang pwedeng mangyari sa akin dito? Tatanggapin pa ba ako? Lahat, magulo yan sa isip mo. Ilang linggo, ilang araw, bago ka pa nakaapak dyan. Pero pag-apak mo dyan, anong ginawa? Ang presensya ng Diyos tumatakbo at niyayakap tayo dyan, mga kapatid. Why? Because every day, the Father, Jesus Christ, our God, every day is watching us from a distance, waiting kung kailan tayo babalik. Sa bawat araw, nakatayo yung Ama doon. Nakaganon. Wala pa rin Pero nung dumating, anong sabi ng anak? Nakaprogram na sa isip niya, kung ganito ang sasabihin ko pa isa-isa tayo. Na ito, tanggap ko na lahat. Pero pagdating, walang pakialam yung tatay. Dahil anong importante sa tatay? When he saw him, he had compassion. Why? Makita mo ba naman ang anak mo na pag-alis, ang ganda ng sitwasyon, pagbalik, halos mamamatay na. Ikaw na magulang, anong gagawin mo? Sipain mo pa? Ikaw na magulang, apak-apakan mo pa? Wala ka kasing kwenta, siraulo ka lahat. Hindi naman masama yung siraulo po, sorry for the word, wala kang kwenta lahat. Ikaw na magulang. Yung lola't lolo, nagkamali yung anak, nabuntis nang wala sa oras, galit na galit, papatayin yung boyfriend. Pero nung dumating, may kasamang apo. Lahat ng kasalanan mo nahugasan na. Tama ba? Why, mga kapatid? Kung makikita lang natin, mga kapatid, why? Ano ang sabi ng tatay? Malapit na tayo, His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Takbo pa siya. Why? Because every day, ang concern ng magulang, ang concern ng anak, ang welfare ng kanyang anak, okay ba siya doon sa malayo? Ano na nangyari sa kanya? Ganito, lahat. Tapos, pagpasok dyan, pagdating nung nakita niya na, yung tatay hindi makatiis, takbo ka agad with all excitement, kinis pa siya, niyakap siya. Ano ang mangyayari, mga kapatid? And fell on his neck and kissed him. Why? Because yon ang araw na pinaka-inaantay ng kanyang anak, ng kanyang tatay na mangyari. At alam, ba mga kapatid nung tatay na ganito mangyari sa kanya? Very possible. Because wala siyang alam sa buhay. Dala niya lahat. Mabigat na experience. Ganon ang kanyang ginawa. And fell on his neck and kissed him. Sa verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Habang nagpapaliwanag pa siya, walang pakialam ang tatay sa kanyang sinasabi. Habang, tay, patawarin mo naman ganito. Ay, servants! Magkatay ka nung doon, yung ring niya, ibalik, yung kanyang sapatos, ibalik. Why? Anong purpose doon, mga kapatid? Ang ring is a sign of freedom, free will, free man sa tao na yan. At during their time, kahit sa mga Romans, kahit nga sa mga negro pa nung time ng slavery, pag ikaw ay slaves, tanggal ang sapatos mo, wala ka kahit you are a slave. Pero pag ikaw ay free man na, ibalik ang kanyang singsing, ibalik ang kanyang sapatos because he is now a free man. Pagbalik natin sa church, pagdating natin dito, pagpasok natin dyan, anong ginawa sa atin ng Diyos? Nilatigo ba niya tayo? Hindi niya tayo nilatigo. Pagpasok natin dyan, again, niyakap tayo ng Espiritu ng Diyos, and then binigyan niya tayo ng pagkakataon, sige, pasok ka. Tapos nung nag-worship na tayo, He restored the Holy Ghost that He has given us. Yes, yung Word of God na ito, mga kapatid, why?
No, hindi na pinakinggan ng tatay. Sabi niya, wala akong pakialam dyan sa kung ano man ang pinagagawa mo. Wala, lahat yun sa akin. Ang importante, andito ka na. Dahil yon ang nararapat. And bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. No, why, mga kapatid? No, every day, kinoconsidered mo na lost, kinoconsidered mo na patay na. No, ano na nangyari sa kanya? Walang balita. No, that is why it is worth a celebration, no, rather than condemning. No, that is why every time my soul na nakabalik, we are praying for them. At pag sila nakabalik, niyayakap na natin sila. No, because we know, dahil yung kanilang pinagdaanan dyan sa labas, no, bugbog na yan sila ng sitwasyon, nakarealize sila, kaya sila bumalik. Tapos pagdating dito, aapakan, bugbugin pa natin, hindi na yun nararapat. Pero kung sakali man, kung ano ang kanilang konsekwensya na ginawa sa labas, yon, may bit-bit yon na konsekwens. No, pagdating dito, anong mga konsekwensya na yan? Kung ikaw pumasok sa mga bisyo, pagbalik mo rito, ang katawan mo magsasuffer. Pagbalik mo dito, kung mayroon ka ng anak, yun, kasama yan, may another responsibility ka na. Lahat ng yan. No, pero ang importante sa Diyos, na bumalik ka. No, na kasama, no, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. No, ibilisan ko na lang ito, mga kapatid. No, at sila ay nagkasiyahan. Now his elder son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard music and dancing. No, wala siya sa bahay. Pagdating niya, malayo pa, naririnig na niya yung kasiyahan, yung sayawan, and he called one of the servants and asked what these things meant. No, sabi, ano itong kaguluhan na ito? Hindi naman yan nangyayari sa bahay. Bakit ngayon? Bakit biglang may piyesta? Bakit may kasiyahan? Anong nangyari dyan? And he said unto him, thy brother is come. Dumating ang iyong kapatid, and thy father had killed the fatted calf because he had received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Because he received him safe and sound. And he was angry. We must be careful, mga kapatid, and we must observe. No, every time mayroon tayong kapatid, mayroon tayong kapatiran na matagal mawala at bumalik sa church, we must observe our feelings and emotion. No, pagbalik niya, anong pakiramdam natin? Are you happy or are you angry? No, pag ikaw galit, be careful. No, what is in your heart? Bakit ka galit? Kung ang lahat ay masaya, bakit ikaw galit? No, ano ang mayroon? No, hindi mo tanggap. No? Bakit hindi niya tanggap, mga kapatid? Why? No, ito ang rason. And he answering and said to his father, Lo, this many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. No, nagtampo, nagjealous. No, sabi niya, ako, ni minsan hindi ko sinalungat ang iyong mga utos sa akin. Every day ako ay matino sa harapan mo. Ako ay sumunod sa lahat ng rules mo. Pero ni minsan hindi mo man lang ako binigyan ng isang kambing o isang tupa para magkasayahan ng aking mga kaibigan. No, sabi ng tatay, kambing lang palang gusto mo. No, sana nag-request ka na. No. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pwedeng tumagal tayo sa church, we are listening to the Word of God, we are faithful in everything. Pero anong pwedeng mangyari? Yung hatred hindi nawawala. No, yung sama ng loob hindi mawawala. No, napagbalik ng mga kapatiran natin, bakit ganon ang pagtanggap? Bakit ganito, ganyan, ganyan? Na-develop sa atin ang hatred. No? Hindi natin ma-appreciate yung kanilang pagbabalik. But as soon as this son was come, which had devoured thy living with harlots, thou was killed for him the fatted calf. No, and he said unto him, sabi niya, lahat na lang. No, winaldas ang iyong pag-aari, lahat na. Tapos ngayon, pagbalik, pinaghandaan mo pa. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
No, wag tayong mainggit, wag tayong malungkot, mga kapatid. Because anong sabi ng Panginoon? Kung anong mayroon tayo dito, atin lahat yun. No, we can rejoice, we can worship, we can praise Him. No, and it was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Thank you, Jesus. Diyan lang tayo, mga kapatid. Pasensya na, biglang umaba. No, but again, no, we must always remember, if God has given us the second chance, i-ano natin ito ng gusto, mga kapatid. No? Pahalagahan, i-appreciate natin ng gusto. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.